Bakit kailangan mangyari sa atin to? Ang tanong ko kay Ryan. Kasalukuyan kami nakahiga sa aking kama. Magkayakap. Hindi ko alam. Pero hindi mo naman ako basta-basta isusuko, di ba? Pagbalik niya ng tanong sa akin, hinihimas niya ang aking buhok gamit ang kanyang daliri. Oo, kahit na alam kong mali, patuloy kitang mamahalin. Ang sabi ko, walang mali sa ginagawa natin. Ang tanging pagkakamali ay ang nagawa ko. Ang sabi naman niya, huwag mong sisihin ang sarili mo. Basta magsasama tayo at walang makakaalam nito. Ang sabi ko, humalik siya sa aking noo. Pero sandali lang siyang namalagi sa aking kwarto dahil kailangan na niyang bumalik sa kanyang mapapangasawa. Mula noong nalaman buntis si Carmina, ay pinagsama na silang dalawa. Para na rin hindi mabahiran ng kung ano pang katanungan ang pagbubuntis ng anak ng isang mayor sa aming lugar. Masakit para sa parte ko na aalis ang mahal ko at alam ko kung saan siya pupunta. Minsan tinanong ko siya kung napapamahal na siya kay Carmina. Hindi malabong mangyari yon dahil parati na silang nagkikita at nagkakasama. Pero ang parati niyang sinasagot sa akin ay, ikaw lang ang mahal ko. Hindi pwedeng dayain o pasinungalingan ng tunay na nararamdaman. Ramdam ko naman na seryoso siya sa kanyang sinasabi. Sa ilang linggo kong pamamalagi sa lugar, ay walang araw na hindi kami nakikita ni Ryan. At sa tuwing sasapit ang gabi, ay muli siyang nagpapaalam sa akin. Iiwan na niya ako. Napakasakit noon. Nais kong makasama siya ng buong magdamag, kagaya noong dati. Gigising ako na siya ang katabi ko. Pero muling nagbagong lahat nang dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari noong mabuntis niya si Carmina. Sa araw ng alis ko sa amin upang bumalik ng Maynila, ay kasama namin si Ryan sa paghatid sa amin. Huwag mong kalilimutang sumulat, ang paalala niya sa akin. Tumango ako. Mag-iingat ka dito, ang paalala ko sa kanya. Oo naman, ikaw din doon, ang sabi niya. Akmang hahalikan niya ako pero sa halip ay inakap na lang niya ako at bumulong. Mahal na mahal kita. Paulit-ulit man niyang sabihin ang mga salitang yon, hindi ako nagsasawang pakinggan yon, lalo pat sa kanya nanggaling. Mahal na mahal din kita. Mula sa unang mga buwan ng pagbalik ko sa Maynila, ay muli kami nagpalitan ng sulat ni Ryan. Tanging mga masasayang balita lamang ang sinasabi niya sa akin. At ganoon din siya sa akin. Pero muli ay natigil ang kanyang pagpapadala ng sulat. Naisip ko na maaaring nagkaroon na naman ng kaya naghintay lang ako ng ilang buwan pa. At isang araw, nakatanggap ako ng isang sobre. Walang nakasulat kung kanino yon galing pero naka-address ang nagpadala sa lugar namin sa probinsya. At sa akin nakapangalan. Binuksan ko yun. Isang litrato ng bata. Isang sanggol. Sa likod ay may nakasulat. Ang pangalan ng bata at kapanganakan. Naisip kong anak yun ni Ryan at ni Carmina. Kuhang-kuha ng bata ang ilong, mata at labi ni Ryan. Napakagandang lalaki ng batang yun. Nakaramdam ako ng lungkot at saya. Lungkot dahil
Sa paglabas ng bata ay kakasal na si Ryan. At saya dahil nakita ko ang unang anak ni Ryan. At sa edad niyang 19 ay isa na siyang ama. Walang kasamang sulat. Tanging litrato lang ang pinadala sa akin. Kaya ang ginawa ko, muli akong nagsulat. Nangamusta ako sa kanya. Tinanong ko kung bakit hindi na siya nagpapadala pa ng sulat sa akin. Nagkwento din ako na nakita ko na ang litrato ng anak niya na pinadala niya. Pero naghintay ako ng ilang buwan. Wala pa rin akong natatanggap na sulat mula sa kanya. At noong nalalapit na ang bakasyon, ay nakatanggap ako ng litrato ng kanyang anak muli. 5 buwan na ang bata. Karga-karga ni Ryan ang bata. At sa sobre ay meron pang nakalakip na isang card. Isa ay yung imbitasyon ng kasal nilang dalawa. Nalungkot ako noon. Nakalista ang pangalan ko noon bilang kanyang best man sa kanyang kasal. Isinakto nila ang kasal nila sa araw ng pagdating ko sa probinsya. Hindi ko alam kung makakarating ako. Dahil ayaw kong makita si Ryan na haharap sa tapat ng altar na ibang babae ang katabi. Masasaktan ako ng gusto. Nagtataka lang din ako kung bakit kinakailangan pang isama ako sa kasal niya at maging saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Alam ni Ryan na hindi ko kakayanin ang masasaksihan ko. Alam niyang masasaktan ako pero bakit kailangan ako pa ang kailangan niyang kuning best man? Sa mga sandaling yung pangalang nasasaktan na ako. Paano pa kung nandoon ako? Isa pa din sa pinagtataka ko ay ang hindi niya pagpapadala ng sulat. Pero nagawa niyang imbitahin ako sa kasal niya. Nagawa niyang padalhan ako ng litrato ng kanilang anak ni Carmina. Nais ba niya akong masaktan? Pero wala akong maalalang nagawang mali sa kanya. Ang tanging pagkakamali ko lang ay ang minahal ko siya na para sa akin na iyon ang tama. Pero bago ako bumalik sa amin, ay sumulat ako na papauwi na ako. Naniniwala kasi ako na nagiging abala lang si Ryan sa kanyang pamilya, pero sigurado akong natatanggap niya ang mga sulat ko. Nababasa niya ang mga lahat ng yon. Naunang bumalik ng probinsya sila mama at papa. Sumunod lang ako dahil madami pa akong inaasikaso sa paaralan. At sa aking pagbabalik sa aming lugar, sobrang nanibago ako. Pabago ng pabago ang lugar namin. At mula sa barkong sinasakyan ko, nakita ko si Ryan. May dala siyang bata. Noong itinas ko ang aking kamay, tila may lungkot sa kanyang muka. Tila walang pananabik sa kanya na makita ako. Mas nabigla ako nung may babaeng tumabi sa kanya at nagpayakap. At hindi ako pwedeng magkamali. Si Carmina yon. Bigla akong napaatras sa kinatatayuan ko. Parang ayoko nang bumaba pa ng barko. Parang gusto ko na lang na bumalik ako ng Maynila. Hanggang sa huminto na ang barko sa pantalan. Wala na akong ibang magawa kundi ang ihakbang ang aking mga paa papalabas ng barko. Sinalubong ako ng pamilya ni Ryan. Tahimik lang siya ng mga sandaling yun. Sobrang nang-matured na ang itsura ni Ryan. May ngiti sa labi niya. Pero alam kong pilit lang yun. Parang meron siyang tinatago sa kanyang kalooban. At gusto kong malaman kung ano yun. Siya ba ang baby niyo? Ang tanong ko. Oo, ikaw marahil si Michael.
Sagot at tanong ni Carmina. Hindi talaga niya ako kilala sa personal. Kilala ko lang din naman siya sa pangalan at itsura noong mga bata pa kami. Nagkamayan kaming dalawa. Pero wala pa rin kibo noon si Ryan. May bibilhin lang muna ako doon. Ang paalam ni Carmina. Naiwan kami ni Ryan. Pwede ko bang makakarga ang anak mo? Ang tanong ko. Binigay sa akin ni Ryan ang bata. Mabigat ang bata at malusog. Pasensya ka na, Mike. Ang mahinang sabi ni Ryan. Sa tono niyang yon, meron siyang nais sabihin sa akin. Marahil ay ang mga dahilan kung bakit hindi niya ako noon pinapadala ng sulat. Pasensya saan? Tanong ko pero bago siya magsalita, ay bumalik na kagad si Carmina. Ibinalik ko na kay Ryan ang bata dahil naiyak na yon. At inihatid na nila ako sa amin gamit ang kanilang sasakyan. Nalaman ko na marunong na mag-drive si Ryan. Ramdam ko pa rin ang panlalamig sa akin ni Ryan. At sa pagkakataong yun, mas lalo ako nalulungkot. Nasasaktan. Dahil kung ano man ang sasabihin niya, ay ayaw ko nang marinig pa. Dahil alam kong mas masasaktan lang ako. Hinatid nila ako hanggang sa bahay. Bumaba ako ng sasakyan. Umiti sa akin si Ryan. At ganun din sa akin ang mapapangasawa niya. Nagpaalam na sila sa akin. Pinagmasdan ko ang sasakyang papalayo sa akin. Hindi ko maunamaan pero nakadama ako muli noon ng sobrang bighati. Yung pakiramdam na kasama mo ang mahal mo habang kasama niya ang kanyang pamilya. Ayaw kong isipin na wala nang pagtingin o nararamdaman pa sa akin si Ryan. Dahil kilala ko siya mula pa nung pagkabata namin. Ang iniisip ko ay kung bakit siya humingi ng pasensya. Dahil ba alam niyang nasasaktan ako? Nakita ko na lang ang sarili ko sa loob ng aking kwarto. Tulala. Nag-iisip kung ano ba ang nagawa kong mali at bakit kailangan kong pagdaanan ng ganitong uri ng pakiramdam. Alam kong mahal pa ako ni Ryan. Nararamdaman ko yon. Lalo na noong nakita ko siya kanina. Papakita sana ako nang biglang may kumatok sa bintana. Pagsilip ko, si Ryan. Agad akong tumayo at binuksan ang bintana. Agad niya akong niyakap. Lumuha. Nayak din ako bigla nang hindi ko alam ang dahilan. Hinawakan niya ako sa aking pisngi at hinalikan niya ako. Pasensya na, Mike. Hindi ko na alam ang gagawin ko mula nung nalaman ni Carmina ang tungkol sa ating dalawa. Nabasa niyang lahat ng sulat mo sa akin. Pinagbawalan niya akong magsulat na sa iyo. Dahil kung ipagpapatuloy ko daw ang pagkikipagrelasyon ko sa iyo, magsusumbong siya sa mga magulang niya. Aalisin nila ng trabaho ang mga magulang ko. At hindi ko na alam kung ano pa ang pwedeng gawin ng pamilya niya sa pamilya ko kung magsusumbong siya. Nawalan ako ng lakas ng loob. Ang patuloy niyang pagsasabi, hindi na ako makapagsalita sa mga nalaman ko. Hindi kami naging maingat sa pagpapalitan namin ng sulat. Kaya siya nawala sa sirkulasyon dahil sa nalaman ni Carmina. Malamang pakanadi ni Carmina ang pagpapadala ng litrato ng anak nila upang masaktan ako. Upang ipamukha sa akin na huwag ko na silang guluhin dahil may anak na sila. At pakana rin niya marahil na gawin akong bestman upang masaksihan ko ang pag-iisang dibdib nila. Naisip ko na wala siyang karapatan na gawin yun sa akin.
Nauna kong mahalin si Ryan at hindi siya minahal ni Ryan. Tanging ang anak lang nila ang kukubli sa kanilang dalawa.